Magandang araw at welcome again to my vlog. Kuya Romy, sino ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na naiharap sa isang impeachment court? Magandang buhay at welcome again to my vlog. Ang kauna-unahang presidente na naiharap sa impeachment court ay si President Joseph Ejercito Estrada, the idol of the mass, no? Yung tinatawag na yung panahon na yun ay ang pwersa ng masa. Marahil siguro sa mata ng marami, si Joseph Estrada ay talagang mahal ng marami. Pero siya ang kauna-unahang naiharap sa impeachment court. Okay? Yung impeachment court. Sa impeachment court, ang unang tinalakay dito ay ang kaniyang SALN, yung Statement and Asset Liabilities and Net Worth, no? Doon nakasulat yun. Lahat ng ari-arian ng mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno dito sa SALN. Okay? Dito sa SALN, no? Dito sa SALN, bago tayo papasok sa isang government office, mayroon tayong SALN. Ano ang purpose doon? Para malalaman kung ano ang meron ka at magdadrive yung mga ari-arian mo doon sa pagmamay-ari mo. For example, ang sahod mo is 20,000. Huwag mong sabihin sa 3 araw lang nakabili ka ng isang Pajero dyan. No, imposible yun. Kaya medyo ganun yung SALN. Sa panahon ni Joseph Ejercito Estrada, ang declaration lang ng kanyang SALN is 35 million pesos. Pero lumalabas doon sa investigation during the trial, umaabot pala ng 2.2 billion pesos. Kaya doon nakatutok yung impeachment, no, yung kaso. At the same time, dahil doon medyo ata bias yung Senate doon kasi talagang kamping-kampi sila kay Joseph Ejercito Estrada at nag-walk out yung 11-man prosecutor. Kaya nagkaroon ng EDSA 2. Dahil sa katarantanan ni Joseph Estrada, nagsalita na siya. No? I call for the snap election. Kaya ang nangyari sa kanya, hindi siya na-impeach kung hindi nag-resign siya ayon sa Korte Suprema. Marahil siguro dahil sa dala lang ng kanyang pagkataranta, pero hindi tiningnan ng Supreme Court kundi yun ay ang kanyang desisyon. Magandang araw